Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Ready na ba kayo? Sana ho ay nandiyan na kayo dahil alas 8 na naman at sumapit na naman po ang oras sa araw na ito para tayo naman ay magbigay ng pansin sa pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At kagabi ay atin pong natapos ang chapter 3 ng Aklat ni Marcos. Tutunghayan naman natin sa gabing ito ang Kapitulo 4 na dito po ay makikita pa rin naman natin kung papaano ang pagpapatuloy ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. At dito, ang talinhaga ng mahahasik ay nakapaloob sa kapitulong ito. Kaya atin pong tunghayan ang Kapitulo 4 ng Aklat ni Marcos. Kapitulo 4. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong at siya'y naupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, "Pakinggan ninyo, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik." At nangyari sa kanyang paghahasik, na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon, at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan, na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, na nagsitaas at nagsilago, at may namunga ng tig-30, at tig-60, at tig-100. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nangasa palibot niya na kasama ang 12 ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, "Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mga balikloob at patawarin sila." At sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ganinyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong nanga sa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at ng kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita,
pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa, na nangakikinig ng salita, at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100.